Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon bigyan natin ng reaction video ang pagbasa ni Madam Virtudis sa taong bayan kung ano na ba ang dinanas sa karamihan sa ngayon sa ating bansa. Umaanggat ba ang pamumuhay sa mga Pilipino ngayon? O lalong lugmok sa kahirapan? At nakita din sa baraha ni Madam tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos, halos lahat negative. Bakit nagkaganito ang lumabas sa baraha sa ating presidente? Ngayon hindi na natin patagalin pa ito na ang hula ni Madam Virtudis sa taong bayan at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin ang mga enerhiya na mangyayari o nangyayari ngayong coming up sa ating bansa. Meron kayang pagbabago o meron kayang mas magugulo pa o kaguluhan? Okay, alam ko na naguguluhan na kayo, galit na kayo, mga taong bayan, mga Pilipino, dahil sa mga pangyayari at nangyayari. Dahil sobrang sakit na nang nararamdaman at galit, sakit sa puso, mga damdamin nyo o bugso, lahat niyan nang nararamdaman nyo ay higher energy talaga ngayon. No? Hindi na ako nagtataka at alam ko na rin kung ano ang pinapakita ng tarot card. Sapagkat ang inyong mga nararamdaman ay galit. Galit na galit ang mga tao, ang mga taong bayan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman at nalulumbay. Maaaring merong mga nauudlot o nangaganap ng mga kabiguan o kasawian o kaluksaan sa ating kaguluhan ngayon na hinaharap ng ating bansa dahil dyan sa mga nakaupo at politiko na nasa ating gobyerno. Kaya please pray and fight, no? Para magkaroon ng maganda at totoong katarungan at kalayaan ang ating mga mindset at ang taong bayan sa paglaban at magkaroon. Ito ang nararamdaman ng kalahatan, no? Ng mga tao, kaguluhan, insert, tatlo, at maaaring mabigo o kabiguan o broken heart ang mga tao ngayon. Broken hearted sa mga pangyayari, no? Maraming mga kalungkutan, maramdamin at galit, inis, lahat na dahil nasasaktan na ang puso ng taong bayan ng mga Pilipino sa nagaganap at nangyayari dahil sa kaguluhan ng ating bansa at ng mga namumuno na nagpapasimuno ng kaguluhan, lalong-lalo na dyan sa mga issue ng corruption at yung mga mastermind na nakapaligid ng mga sindikato kay President Bongbong Marcos na maaaring magkaroon ng kabiguan at katiisan ang mga Pilipino, no? Kaya hanggang kailan magtitiis ang taong bayan at ang mga Pilipino na nanganganib na rin ang ating bansa? Alam nyo kung bakit? Kung mapapansin nyo, merong ICI, yan, di ba? Magiging issue yung ICI, ngunit iyan ay likha ng hindi magandang sign ang ICI. Dahil iyan ay nakakabit sa salita o sa letra din na tatlo doon sa ICC. Kumbaga, kung kukonektahin yan, konektado yan sa ICC. No? Kaya magsisisi talaga ang mga taong bayan once na nagkaroon at hindi maganda ang pamamalakad ng ICI. Kasi sila lang din na nakakaalam. Parang ICC din yan. Gusto nyo ba mangyari sa atin o nangyayari na nga na magiging batas ng Pilipinas ay ICC? Yan. Kaya hanggat agapan natin kung ano ang magandang solusyon at maibalik ang tunay na magandang tradisyon dahil nakikita ko ang kasawian, kabiguan at karamdaman ng mga tao dahil sa nangyayari at kaguluhan na maaaring maapektuhan ang mga mindset, no? At super gulo, no? Dahil sobrang sakit na at nasasaktan na talaga at pasakit, yun, sa madaling salita, sobrang pasakit na ang pangyayaring nagaganap ngayon. Kaya wag niyong hayaan na maging batas ng Pilipinas, excuse me, na maging batas ng Pilipinas ang ICC.
No, yun ang nakikita ko rin ha, nabivision ko rin yun. Na maaaring nakakonekta rin yan na merong strategy or parang karugtong yan or connected yan dun sa ICI. No? Kaya sa lahat ng mga hindi nakakaalam, wag basta alam lang, kailangan meron kayong karunungan, wag syunga-syunga, kailangan wag din maging bobonics. Kaya para maging matalino at meron kayong safety sa sarili at meron kayong protection at maprotektahan niyo muna ang sarili niyo at mapag-isipan ng lahat ang kaayusan. Huwag mawalan ng pag-asa. Page of Wands, merong pang natitirang pag-asa ang mga Pilipino na maaaring magkaroon ng bunga or observation muna sa ngayon, pero palagi na lang nauudlot sa hindi tamang panahon ang mga pagko-compress ng mga tao. Kaya maraming beses na magaganap gaya na sinabi ko sa nakaraang vlog ko na magician ang inyong kalaban at ang magician. Kaya siguro magtataka kayo bakit bigla-biglang nangyayari na ganon. Na si ganito napalitan, si ganito ang naging naipalit, si ganito ang ganyan, si ganito na ang pinuno, si ganito ang tinanggal. Kasi that is the magic strategy. No? Yun sinabi ko sa last vlog ko yata yon na ang kalaban ay siya magpapakitang kilas at magpapakita upang mapaniwala, magpapakita mga talento o husay para mapaniwala ang taong bayan sa kanilang mga pinagagawa sa buhay kahit alam na naman ng taong bayan na sila ay pinaglolokohan. Alright? Kaya taong bayan, ano na? Di ba? Kaya naghahanda na ang mga tao. No? Naghahanda na ang mga tao, ang mga susunod na henerasyon, ang mga dating henerasyon at ang mga lumang henerasyon ngayon ay naghahanda na para lumaban ang mga tao at pagkaroon ng walang halong pagtingin sa o malama o walang halong o straightforward na pag-iisip para hindi sila mabulagan o makita nila ang totoong nangyayari sa ating bansa. Kaya ang mga tao ngayon ay naghahanda. Gaya na rin pa rin ang sinabi ko, mayroong big revolution na mangyayari. So titingnan naman natin ngayon ang 7 card na maaaring nangyayari, magaganap at paparating. Alright. Okay, abang kinukuha ko at hinahawakan ko ang tarot card, maraming ang laman ito dahil ramdam ko at nakikita ko rin kung ano ang sinasabi ng tarot card upang ibigay ko sa inyo ang sign. No? Eto na. Ayan ang mga nangyayari. Meron na naman mga malalaking issue tungkol sa malalaking pera o halaga ng pera na walang tigil na pag-uusapan o malalaman ng mga taong bayan ang mga halaga o laki ng pera. Karoon tayo ng issue tungkol sa malakihang halaga ng pera o malaking numero ng pera at pera pa rin ng taong bayan ang mga naglalabasan o nangingibabaw na issue pa rin. No? Merong big money na magiging dahilan kung bakit din magkakaroon ng malaking dahilan ng revolusyon o kaya ng galit ng tao, ng mga tao, no? Iyan ay napakalaking perang nawala at napasa kamay ng mga taong kurap at namamalakad ng kaperahan sa bansang Pilipinas, no? Isang malaki para manalo ang kabutihan. Magiging susi at dahilan din ang issue tungkol sa malalaking halagang pera. No? Kayo nang balang gumit, binibigay ko sa inyo yung clue. No? Ayan, nasa challenge ngayon, competition ng Marcos at saka Duterte. Kaya huwag kayong magtaka dahil competition pa rin. Meron silang bawat higpit ng kapit sa paglaban. Masungkit nila ang kanilang corona. May mga mananalo na masusungkit ng corona oposisyon na magtataglay ng kanilang katapangan, kayabangan o whatever na kapangyarihan ang gagamitin upang magamit sa lakas at kapangyarihan ng kanilang sariling interes. No? Kaya nasa competition ang Marcos at Duterte pero hindi pa yan natatapos dahil mahigpit ang kanilang mga labanan
no? At magaganda at pangit ang mga nangyayari sa labanan ng mga Marcos at Duterte line, no? O tinatawag natin. Kasi may mga makakasungkit or maipapanalo ang laban. No, maaaring meron kayong mababalita na na palit-palit sa mga posisyon at ambisyon nila na magkaroon sila ng mas mataas na posisyon para sa mga kani-kanilang interest, no? Kaya wag nating hayaang manaig o manalo ang mga may masasamang interest sa pagpapalaganap ng ating batas, magkaroon ng hustisya na at justice system, good justice system yung ating bansang Pilipinas, ano? Ang nakakatakot talaga ay ang manatili ang batas ng ibang bansa o ng ICC sa ating bansa Pilipinas, o sila na ang makagiging control o batas ng Pilipinas, ang ICC. No, kakatakot, di ba? Oh. Kasi yung ICI parang group yan eh, parang I think yan yung parang secretly agent matawag doon, ang investigator, and then magkaroon kaya parang kumbaga sa branch company branch, ayan, no, yung ICI tsaka yung ICC. Kaya nakakatakot kung ang magiging batas natin ay nakaatang na o batas na ng ICC. Kunwari, wala na tayong batas dito, puro ICC na lang ang mapapalakad ng batas natin. Ito, tatakutin ng mga tao, ang mga taong bayan na pag hindi sumunod ay sa ICC na, ganon-ganon. So, ganun yung mga nakikita ko, ha. Kaya wag niyo akong husgahan dahil yun yung nakikita ko sa tarot card at sinasabi ng tarot card at pinapaliwanag ko sa inyo. Kaya wag niyo akong husgahan sapagkat lahat ng mga lumabas dyan sa aking bibig may katotohanan yan at kapulutan nyo na lang ng aral at gabay. No? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakakaintindi, nakakagets, at sa mga hindi naman nakakaintindi, ulit-ulitin nyo lang yung video para magets nyo o malaman nyo yung mga ibig ko sabihin sa tarot card. Alright, nasa competition, ha? Competition ngayon, kaya matindi ang competition o labanan ngayon ng taong bayan, ng mga tao, kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. Ha? Maraming magaganap na laban. Kaya may nakikita akong matinding kaguluhan sa October 12 to 30 na isa-isang may mga masasawi at may mga dadanak ng dugo, mayroong mga sasabog o mga maririnig kayong putok ng mga sandata o baril na mag-aaring maging senyales ng sobrang kaguluhan o nakakatakot na pangyayari. Kaya maging handa at mag-ingat po ang mga taong bayan, ang mga tao, mga Pilipino sa pagbaka at pakikipag-debate at pakikipag laban para sa kaayusan ng ating bansang Pilipinas. Alright, competition. Nasa big competition ang dalawang panig ng Marcos at Duterte. Alright, ako po yung nasa gitna lamang at naninimbang sa inyo. And next card. Ayan. Kailangan natin maibalik ang tunay na pinagbola ng problema ng mga flood control, no? Yung kalikasan, yung pagtatanim na tinanggal nila, ginawa nilang mining, no? At chinap-chap yung bundok na kailangan dapat ay nakakapigil sa mga bagay-bagay na maaring makaapekto at maging dulot ng kabahaan. Alam nyo ba na maaring magpalit-palit na o change climate change yung ating object din, yung ating mga lugar-lugar? Kunwari, pakikitaan o sasabihan ko kayo na kunwari dati sa inyo hindi bumabaha, ngayon babaha. Tapos doon sa, kunwari hindi tuyot, dati ngayon magiging tuyot. So magkakaroon ng pagbabago ang katayuan at kalagayan ng bawat parte ng lupa, langit at tubig. Kaya mag-iingat po tayo, no? Huwag po tayong masyadong maging komportable at talasan ang pakiramdam at pag-iisip at maging alerto para po sa kaligtasan ng lahat at walang masawi or walang maraming masawi dahil hindi natin alam ang mga pangyayari o mga disaster system. Kaya mag-ingat po tayo palagi, no? At ipagpatuloy ang pagtanim-tanim or ang mga agriculture, napaka-importante niyan dahil sa kawalan na ng mga puno sa mga bulubundukin o agriculture, diyan nagbabago ang daloy ng tubig, no? Ang daloy ng mga hangin, ang daloy ng mga lupa. Alright? Hindi ko kayo tinatakot. Pero kung ayaw nyo makinig,
bahala kayong manginig. It's not my problem anymore. Alright? Okay, next card. Tingnan natin ngayon ang pagluluksa at kalungkutan ng mga taong bayan sa ating pangyayari. No, maraming ang taong bayan ay nanghihinayang at nagluluksa at nalulungkot dahil ang daming sinayang sa mga nakaraang maganda na ginawa ng nakaraang administrasyon at sa ngayong administrasyon, ang daming nasayang, ang daming nawala, kaya nalulumbay at umamba patuloy na nawawala na. Nawawala na ang aura. Ang masakit nito, pati ang mga Pilipino ay maaaring masira ang image. Alam niyo kung paano bakit masisira ang image? Like for example, dyan sa mga nagaganap na corrupt o corruption. Pag nakita kang Pilipino ka, ganito, mapagkamalang kang corrupt din. Lalo na yung mga nagpupunta sa ibang bansa, maaaring maapektuhan ng image ng mga bilang Pilipino. Kung nadides nyo yung ibig ko sabihin, nakakasira ng karir or ng image ng isang tunay na Pilipino na dulot ng mga hinala sa iyo o sa iba na akala lahat ng Pilipino ay corrupt na. No? Kaya yun yung nakakasira. Sabi ko, nawa, malinis yan at hindi tayo maapektuhan at ipaglaban nyo na hindi lahat ng Pilipino ay corrupt. Alright? Ipakita nyo na lang kung sino at paalam sa kanila kung sino mga tunay na corrupt. Alright? Okay. Yan ang nakararamdaman at nakikita ko sa mga taong bayan. Sobrang luksa, sobrang lumbay at nalulumbay, nagluluksa na ang mga Pilipino, lalo na yung mga taga-suporta ng PRRD o ng Duterte supporters at Duterte diehard na supporters. Ayan, dahil sa mga nangyayari sa Marcos admins, no, sa ating Pangulong Marcos admins, no, at maaaring manganib din ang ating VP Sara Duterte kapag nanatili pa ang mga taong powerful na nakaupo sa kapangyarihan at kapangyarihan ng pera, no, sa katungkulan at kapangyarihan ng pera. Kaya kung hindi to maagapan, magpapatuloy na mahabang panahon, magluluksa, malulungkot, madudurog ang puso ng mga taong bayan at ng mga susunod na henerasyon, ng mga kabataan, lalo mapapariwara at mawawala na ang mga tradisyonal tradisyon at aura ng mga Pilipino, ng mga tunay na bayani, no? Kaya nawa mga superhero at tunay na bayani ay manaig pa rin sa utak at isipan ng mga taong nakakakilala sa ating tunay na bayani at magkaroon tayo ng pagsunod sa yapak at habilin ng mga ating tunay na bayani, no, mga superhero natin o mga pambansang bayani natin, no? Nakakalungkot at nalulumbay na dahil palugi ng palugi ang ating bansa, pawalan ng pawala ang pera at parang halos kinakatas na lang at ngunit ang mga taong nagkurap na yan ay maaaring sila pa rin yung malaya or mang-iwan. Ayan, iiwanan ng mga Pilipino na walang-wala na o ang kaban ng bayan ng walang-wala na, back as in 0, 000 ang kaban ng bayan. Kaya magkakautang-utang ang Pilipinas at maraming utang at wala na rin magtitiwala. Kaya nakakalungkot kasi halos binaboy na ang batas, nawalan pa ng bansa at napatuloy na naghirap at naging alipin ang mga Pilipino. No? Alright? Ito nakakalungkot. Nagluluksa ang mga tao. No? Queen of Wands. No? Ayan. May pag-asa na mayroong mauupo na isang negative. Maaaring naging interest na maging presidente isang babae na may kulay na yellow, no? At meron siyang alagang pusa, the sign of sikat woman or karibal, competition ni BP Sara. Kaya kung hindi mauupo si BP Sara, baka maaaring may umupong ibang babae o ibang kulay. Kasi tatlo yung maglalaban na babae
dilaw, puti, pula. Yan ang maaaring unexpected happen na magiging biglaan, gaya ng mga magician na gumagawa na biglang inuupo na lang or inuupo ng administrasyon ngayon at basta-basta na lang nilalagay sa mga pwesto. Kaya malalaman niya may mga sorpresa yan, ano, at mga unexpected, no, kakaloka, no. Kaya dapat si BP Sara Duterte pa rin ang maupo. Dahil kapag hindi nakaupo si BP Sara until now and then, mahaba pa rin, hindi matatapos, no? Kaya mag-ingat ka, BP Sara Duterte, dahil nasa panganib ang iyong buhay at kapalaran at nasa panganib ang iyong career. Kaya mag-ingat at suportahan ka ng ating mga taga-suporta sa iyo at ikaw ay manatiling malakas at fighter, sapagkat sa iyo nakasalalay ang pagbabago ng ating bansang Pilipinas at ng mga susunod pang henerasyon na patuloy na hanga at mag-iiwan kayo ng mga magagandang bakas sa inyong mga dynasty, no? Sa good destiny rin ng mga future ng mga kabataan, ano? Okay. The pool. Isang syunga-syunga ang maaaring excitement at maharap sa pagsubok at matinding hulog sa bitag at haharap sa matinding pagsubok na para bang mananakawan. Kaya wag pairalin ang kasyungahan ng mga taong bayan o ng mga tao na nagnanais ng pagbabago at pagpapalit ng mga liderato na maaaring maharap kasi mapupol. No, ibig sabihin, baka mapol na naman. Maraming mga syunga-syunga pa rin. Kaya dahil sa katangahan, maraming napapahamak, no, sa mga ginagawa. Yan, mayroong mga pag-uusap at pagpaplano muli sa palasyo, no, pag-uusap at maraming mga strategy na naman na plano o mangyayari.